Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating daily morning devotional. Para po sa programa natin sa umagang ito ay magkakaroon po muna tayo ng opening song. Susundan po ito ng opening prayer na kung sino man po ang pwede magbigay ng opening prayer natin dito. And after po nun ay saka po natin mapapakinggan ang mensahe na ibabahagi sa atin ni Sister Sam. And then after po nun ay ang closing song and closing prayer po ng ating speaker. So yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa umagang ito. Tayo po ay dumako na sa ating opening song. Let us pray. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for the wonderful good night shows that you have given to us. Thank you for waking us up again and giving us your life and strength. And we ask for your guidance for our speaker this morning as she imparts to us the words that you would like us to hear. And please also guide us throughout the day. Please guide our loved ones, right not with us. Please heal the sick, please touch with your healing hands. And please forgive us from the sins that we have done. Thank you for your hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, magandang umaga sa ating lahat and welcome back sa ating daily morning devotional. Ako po ang inyong speaker sa umagang ito at ang title po ng ating devotional ay Blessing on the Humble Man. Mababasa po natin ito sa The Faith That I Live By, May 12, Born from Above. Sabi po sa ating key text sa Matthew chapter 18 verse 2 and 3, Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them and said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. So dito po, ang context nito is, nagpipreach nga si Kristo at nga po, may mga nanay na pumunta para po gustong ipabless yung mga anak nila. Pero ayun nga po,
alis ng mga disciples kasi sabi na para hindi sila maging disturbo. Pero ayun nga po, pinalapit ni Kristo yung mga bata at sinabi niya sa kanyang mga disciples o nagturo siya ng kung paano dapat tayong mga believers o yung mga disciples nga po ay magkaroon ng humility. Kasi katulad nga po ng isang bata na nagdi-depend sa ibang tao, na nagtitiwala sa iba ng madali, at hindi naghahanap ng pride or ng greatness. Sabi dito, Jesus said that unless we become humble and teachable like children, we cannot enter the kingdom of heaven. The helpless sinner must cling to Christ as his only hope. If he lets go his hold for a moment, he imperils his own soul and the souls of others. Only in the exercise of living faith are we safe. But the commission of any known sin, the neglect of known duties at home or abroad, will destroy faith and disconnect the soul from God. So sinasabi nga po dito na ang makasalanan ay dapat nga pong, o yung makasalanan o yung sinner, ay dapat buo na mag-defend kay Kristo bilang kanyang hope. Kasi ang faith kay Christ ay nagkikip sa atin na malapit sa Diyos. Pero but choosing known sins or ang pag-ignore nga po sa ating mga gawain ay nagpapahina po ng ating pananampalataya at pinapalayo tayo sa Diyos natin. Nothing is more offensive to God than a self-sufficient spirit. In the life of Peter is a sad lesson, which should be a warning to all the professed followers of Christ. The Savior had faithfully warned him of the approaching danger, but self-confidently presumptuous, he asserted his constant fidelity and zeal, and declared himself willing to follow his master to prison and to death. The test came for Peter when the storm burst upon the disciples by the humiliation of their leader. So dito po, sinasabi na didisplease ang ating Panginoon kapag meron tayong pride at self-confidence. Or kapag, ayun nga po, may pride and self-confidence. Kasi sabi dito, si Peter, kahit siya ay malakas na maging at mag-stay faithful kay Kristo, no matter what happened, pero nga, nung dumating na yung kanyang test, ang kanyang confidence ay nag-fail sa kanya. Kasi instead na magtiwala siya sa Diyos, nagtiwala siya sa sarili niya, kaya siya po ay nag-fail dun sa trial. Mournful are the words traced by the pen of inspiration. Then let all the disciples forsook him and fled. And the ardent, zealous, self-confident Peter repeatedly denied his Lord. Afterward bitterly repented, but this example should admonish all to beware of self-confidence and self-righteousness. So, ayun nga po, nung si Kristo ay na-arrest o nahuli, yung mga disciples ay tumakbo nga po at si Peter ay dininay niya yung si Kristo. At hindi lang po isang beses, kundi 3 beses. Later nga daw po, sinabi dito na nagrepent naman si Peter deeply. At ang kanyang kwento ay tinuturuan sa atin o binabalaan tayo na huwag tayong mag-trust sa ating sariling kalakasan or isipin na mas magaling tayo sa ibang tao. Kasi ayun nga po, baka mahulog tayo o mahuhulog tayo sa ating self-confidence and pride na mahulog po tayo papunta kay Satan. The men who humble themselves even as a little child, and the men who will be taught by God, the Lord is not dependent on any man's talents, for he is the source of all perfect gifts. The very humblest man, if he loves and fears God, is the possessor of heavenly gifts. The Lord can use such a man because he does not strive to work himself according to his own standard. He works with fear and trembling, lest
he will spoil the pattern. His life is an expression of the life of Christ. So sinasabi po dito, tinuturo sa atin ng Diyos na ang mga tao daw po na mapagkumbaba ay katulad daw po ng isa ng maliit na bata kasi ay nga po hindi po ginagamit ng Diyos ang talento or mga importanteng mga tao kasi ay nga po pwede niyang gamitin kung sino po ang nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanya, and lahat po ng ay nga po meron tayo ay galing sa Diyos. So, tatawagan niya nga talaga yung mga taong humble at nagde-depend sa guidance ng ating Panginoon, instead na nga po sundin nila yung sarili nilang daan. Ayan. Sabi po dito, we must constantly cherish meekness and humility if you would possess the Spirit of Christ. So, sinasabi nga po sa atin dito na kailangan natin magkaroon ng Spirito ni Kristo. Kailangan po nating mag-continue, mag-practice ng mapagkumbaba, ng magpagiging gentle at naging meek bawat araw. Kasi ang humble heart daw po ay nagtuturo o nag-aalaw sa atin na, sabi dito, a human heart allows Christ's character to grow in us. So kapag nasa puso nga natin si Kristo at nakukuha natin ang kanyang mga characteristics, tayo nga po ay mag-grow sa kanya. So, ayun po ang devotional natin sa umagang ito. Sabi dito, Jesus wants us to be humble, trusting, and dependent on God like little children. Pride and self-confidence can lead us away from Him, just as it did with Peter. But humility keeps us close to God and open His guidance. So tinuturuan po sa atin, and our lesson is that we should not trust our own strength, but instead rely on Jesus daily. Stay humble and let His character shine through our lives. So, ayun nga po ang devotional natin. Tinuturuan tayo na maging mapagkumbaba, magtiwala sa Kanya, at mag-depend nga po sa ating Panginoon, katulad daw po ng maliliit na bata. Ang pride daw po at ang self-confidence ay maaring mapalayo tayo kay Kristo, katulad din daw po ng ginawa nito kay Peter. Pero ang pagkakumbaba daw po or humility ay nagpapalapit sa atin sa Diyos at binubuksan ang kanyang gabay. So ang lesson nga po natin ay dapat wag po nating i-trust o wag po tayong magtiwala sa ating sariling lakas, kundi dapat tayo po ay mag-rely o magtiwala kay Kristo bawat araw o araw-araw para daw po tayo ay manatiling mapagkumbaba at ang kanyang karakter ay mapakita sa ating buhay para marami pa pong tao ang maanyayahan at maligtas, at maging handa para sa kanyang ikalawang pagdadating. So dito po nagtatapos ang devotional natin ang devotional lesson po natin sa umagang ito. Kaya once again, good morning po sa ating lahat. Ayan, so yun nga po ang devotional natin sa umagang ito ay sinasabi sa atin na ang true spiritual security at growth ay nanggagaling sa pagiging humble and sa pagkakaroon ng childlike trust sa Panginoon rather than having or relying on our own strength. And ina-emphasize or sinasabi sa atin na kailangan natin mag-cling kay Kristo dahil when we try to handle life's challenges alone or independently from God, uh, meron siyang
we will feel disconnected and makikita natin na yung ating pananampalataya ay fragile ah, katulad nung kay Peter na pinapakita dun sa kanyang storyline kung saan masyado siyang confident or overly confident siya sa sarili niya wherein he failed dun sa uh, loyalty test ng Panginoon or he failed because of his overly uh, he failed because of his overconfidence. So ultimately, uh, pinipili ng Panginoon na turuan at i-bless yung mga tao na nag-recognize ng kanilang limitations bilang humans, which reminds us that true success or real success comes from being humble and trusting in God and being guided by Him every day. So yun po ang devotional natin sa umagang ito. Tayo po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Father in heaven, thank you for the wonderful message you've given unto us and for waking us up again this morning, for giving us new life and strength. As we heard the message this morning, please help us to apply it in our hearts and our minds so that we may show it in our daily lives and to the people who are around us. And may this devotional be a reminder to us that we need to be humble and to trust you and follow you so that we may not stray um, far from the path and fall into the enemy's hands. We also pray that you please continue to protect us and your loved ones as well who are not with us. Please heal the sick, touch them with your healing hands. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. So dito po nagtatapos ang ating devotional para sa umagang ito. At maraming salamat po, Sister Sam, sa pagbahagi ng ating mensahe.
And maraming salamat din po sa mga kasama po natin dito sa Zoom and sa mga nanonood po sa Facebook Live. Ay inaanyayahan po namin kayo na samahan na po kami sa iba pa nating online worship services para po mamayang gabi para sa ating midweek prayer meeting. And yun lamang po and good day everyone and God bless.